po ang lahat. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at ikaw. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-iimpok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim yan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes, araw ng mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo pong lahat ay nagkakatipon upang siya ay bigyan ng papuri, pasasalamat. Kaya palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, napakabilis po ng takbo ng panahon. Tayo po ngayon ay nasa 3 linggo na po ng buwan ng Hunyo. At hindi natin namamalayan, tayo din po ay nasa kalagitnaan na ng taon. Parang kailan lang nagdiwang tayo ng Kapaskuhan, ng mga mahal na araw, hindi natin namamalayan, magdiriwang na tayo ng Undas. Papunta naman muli sa Kapaskuhan. Napakabilis ng panahon. At kuya minsan kung napakabilis ng panahon, hindi natin namamalayan na may mga taong o meron tayong karanasan na napakabilis ding lumipas. Pero kung titingnan natin mga kapatid, lahat naman ng nasa lupa, lilipas. Pansinin po natin ang ating pangangatawan. Marahil nung tayo po ay pinanganak, ang ating mga kutis, napakakinis. Pero habang tayo ay tumatanda, yung kakinisan ng ating mga balat nung tayo ay pinanganak, ano pong nangyayari? Kumukulubot. At minsan yung pagtanda natin, hindi matatago yan. Dahil darating at darating nalilipas ang kakinisan ng ating mga balat. Ganon din ang ating mga buhok. Tayo, nung tayo ay pinanganak, ang buhok natin itim. Nung tayo ay mga bata, itim. Pero darating ang panahon na yung kaitiman ng ating mga buhok, anong mangyayari? Puputi. Dati makapal yan. Ngayon,
wag na natin ituloy. Nawawala. Dati, payat ka. Pero darating ang panahon, lolobo ka. Dahil ang lahat ng bagay, kahit ang buhay natin, lilipas. At kung ang lahat ng bagay lilipas, pati ang buhay natin lilipas, ito'y isang realidad na dapat nating tanggapin sa buhay natin. Pero, ang isang bagay na tunay na hindi dapat lumipas ay yung kabusilakan ng ating puso. Ang isang bagay na kailanman hindi dapat lumipas ay ang kabusilakan ng ating mga kalooban. Alam niyo po, nitong mga nakaraang araw, ang dami ko pong minimisahang mga funeral masses. Kagabi lamang po, nagmisa po ako doon sa isang teacher doon sa aming eskwelahan na pumanaw. Napakabata pa niya po, 32 years old. May asawa po siya. Yung asawa niya po, buntis pa. Nakalulungkot. Pero naniniwala po ako na kahit ganun na lamang kaliit o kaiksi yung kanyang buhay, ito ay regalo ng Diyos sa kanya. At ito ay regalo ng Diyos para sa ating lahat na magkaroon ng buhay. Pero ang tanong, paano natin isinasabuhay ang sarili nating buhay? Kapag tinanong ko po kayo sa mga oras na ito, sino po sa inyo ang gustong magkaroon ng magandang buhay? Marahil lahat tayo magtataas ng kamay. Pero ano ho ba ang pagkakaintindi natin sa kagandahan ng buhay? Sa panahon po natin ngayon, kapag sinabing meron kang magandang buhay, ibig sabihin, may pera ka. Maganda ang buhay mo kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral. Maganda ang buhay mo kapag matagumpay ka sa buhay. Maganda ang buhay mo kapag marami kang ari-arian. Maganda ang buhay mo kung wala kang sakit. At marahil, lahat tayo nangangarap na magkaroon ng magandang buhay. Pero sa isang Kristiyanong perspektibo, ang kagandahan ng buhay hindi nasusukat sa kayamanan, hindi nasusukat sa iyong pinag-aralan, kundi ang kagandahan ng buhay ay pagkakaroon ng mabuting buhay. Uulitin ko po ha. Ang kagandahan ng buhay ay pagkakaroon ng mabuting buhay. Sinabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, huwag kayong mag-iimpok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang. May nakakapasok na magnanakaw. Sa madaling salita, ang kayamanan ng mundo, ang kagandahan ng buhay na ipinagkakaloob ng mundo, panandalian lamang. Ang kagandahan at kayamanang ipinagkakaloob ng mundo ay mga kayamanan na dito mo lang sa lupa mapakikinabangan. Pero ang kayamanan ng kabutihan, ang kayamanan ng pagkakawang gawa, ang kayamanan ng pag-ibig, yaan ang dadalhin natin patungo sa kabilang buhay. Tandaan mo mga kapatid, sa dulo ng buhay natin, hindi naman tayo tatanungin ng Panginoon, anong natapos mo sa pag-aaral? Hindi ka tatanungin ng Panginoon, ilang lupa at ilang bahay meron ka? Hindi ka tatanungin ng Panginoon, magkano ang laman ng iyong bangko, ang pera sa iyong bangko. Pero tatanungin ng Panginoon, nung nabubuhay ka pa, nagpakita ka ba ng kawang gawa? Nung nabubuhay ka pa, nagpakita ka ba ng iyong malasakit sa kapwa? Nung nabubuhay ka pa, nagpakita ka ba
ng pag-ibig sa iyong kapwa. Dahil yun ang tunay na kayamanan. Yun ang tunay na pagkakaroon ng magandang buhay. Maraming mga tao, mayaman, maraming pera, madamot naman. Maraming tao, mataas ang pinag-aralan, magaspang naman ang pag-uugali. Pero maraming tao, wala mang pinag-aralan, wala mang pera, pero busilak ang kalooban. At tunay nating masasabi na ang taong iyon, tunay na may kayamanan, tunay na may kagandahan ng buhay. Mga kapatid, ang lahat lilipas, ang pera mawawala, ang kayamanan pwedeng makuha, pero ang kagandahan ng kalooban mananatili sa atin at mananatili sa mundong ito at pwede nating madala patungo sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, sa araw na ito, yan po ang ating ipanalangin, yan po ang ating ipagdasal sa mahal na pong Jesus Nazareno. Magkaroon tayo ng magandang buhay, hindi dahil marami tayong pera at ari-arian, dahil ang kalooban natin busilak, dahil ang kalooban natin may malasakit, dahil ang kalooban natin may pagkakawang gawa, at dahil ang kalooban natin puno ng pag-ibig at kabutihan. Ipanalangin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno na bigayaan at tulungan niya tayong tunay na magkaroon ng magandang buhay. Amen.